Yes po. Oo. Judes, parang yun nga, sabi mo, di ba, promise sa'yo to ni, nabanggit mo sa amin nun, di ba, promise sa'yo talaga ni Direk Chito, nagagawa kayo ng horror together. So nangyari siya 27 years after nung first movie nyo. Ito yung panahon na parang mapili ka na rin, hindi ka na masyado rin, di ba, gumagawa ng pelikula, busy-busy ka sa pagiging nanay, and ganyan. So parang dumating to sa panahong ganon, buti, yun, tinanggap mo pa rin talaga at paano ka na-challenge sa pelikula to sa dami ng horror din naman na nagawa mo na sa buong career mo? Challenging alone yung schedule kasi. Nagiging mapili sa project for the simple reason na ibinigay ko na rin naman pati kaluluwa ko nung bata ako sa industriyang to. So may mga pagkakataon na talaga na sisinsinin mo yung tatanggapin mo kung minsan. And I think it's just about time na makagawa uli ng pelikula because it's been 5 years already. Nandun kasi din siguro yung point na sakto lahat, nasa timing lahat. Nagkataon nung in-offer sa akin itong movie, patapos na ako ng Bagman. Ngayon kasi ang inaano ko na lang, one project at a time, para lang makapag-focus na ako dun sa paisa-isang proyekto. Just to be fair, sa producer, sa director, para din sa character ko, gusto ko mapagtuunan siya ng pansin dahil nung bagets ako, alam niyo yan, lumalagari ako ng 5 projects sabay-sabay hanggang sa hindi ko na alam sino na ba talaga ako sa pinapasok kong araw na ito. Kailangan ko tanungin sino kasama ko, sino leading man ko, sino director ko, ano ba to, action, comedy, drama. Na-realize ko hindi siya healthy sa craft na tatanggap ka lang ng tatanggap na hindi mo pinupulido yung trabaho mo. Unfair. Hindi to pera-pera lang. Nandun na ako ngayon sa gawa tayo ng quality ng mga proyekto kasi gusto ko to mapanood ng mga anak namin. Gusto ko proud sila sa nanay nila. Gusto ko proud din ako sa trabaho ko, sa craft ko. So, when Espantajo came up, isa lang naman ang sinabi ko, I have to finish this project first. Pupunta lang kami na may football lang si Lucho, tapusin lang po namin yon. Then pagbalik, pwede na akong umarangkada. At least, nakafocus na ako. And then pagbalik, kompleto na yung cast. Hindi ako nakailam kasi nga, pag may trust ka na nga sa pangkabuuan, papasok ka na lang eh. As is where is na. Sa pag-prepare sa character, nagpinag-usapan na lang namin ni Direk pagdating namin sa set, ng day 1 namin. Paano na ang atake mo dito as Monet? So tinanong ko sa kanya, paano gusto mo? Eh ikaw, anong gusto mo? Ay, so walang katapusan na tanong to. Hanggang sa, may mga nuances kasi na kailangan very specific. Of course, hindi ko pa ma-reveal, pero makikita niyo yan sa pelikula na pinagtulungan namin ni Direk Chito, ma-achieve siya na hindi siya OA, that it should be very realistic. That at saka basically sa mga drama parts, sa mga iyakan parts na dapat hindi ako magbe-breakdown for some reason, napapa-breakdown ako. So may pagsuway lang si Chito sa akin minsan na, ano ka ba? Hindi ako ready sa ginawa mo. Tapos, re-renta ako ng konti. Okay, iba pala. So, it was a learning process when we were doing the film na nakikilala ko palalo kung ano yung craft ko pang pwedeng ibukas pagdating sa pagiging isang artista na hindi mo kailangan maghanap lagi ng pader pag magbe-breakdown scene ka. Pang-walling, gano'n? Oo, yung gano'n. Hindi pala kailangan walling lagi ng iyakan. Yung pwede namang sapat lang. So, the preparation alone, it just happened slowly while we were filming the movie. Kasi nga, si Direk, nung nag-start naman kami, halos parang, hindi naman siya yung sequence by sequence, from beginning to end, pero sinigurado niya na pagdating sa gitna ng shooting namin, nabuo na namin yung character namin pa isa-isa. Nabanggit mo, Marcia, mga anak mo, ito yata yung, bilang PG ang pelikula, ang rating nyo, ito yata yung unang pelikula na mapapanood sa big screen sa'yo ng mga anak mo. Pwede si Luna, pwede si Lucho. Pangalawa, yung Mindanao ako Ay, Mindanao. Kasi yung Mindanao, din siya, PG din siya. At saka may effects siya ng pangbagets. Ito yung horror. Na-excited talaga ako mapanood kasi mahilig sila manood ng horror. So, malaking factor talaga yung mga anak namin dito sa pagtanggap ko na Espantajo. Kasi hanggat may lakas pa yung nani nilang manakot. Gusto kong ma-experience nila. Na-excite ako mapanood nila. Alright. Thank you, Alan. Teka, may last question ako for me is LT.
last na, ano, Po. get this out of the way. Kasi di ba, ano naman, nabalita naman talaga, originally, it was intended for Ate V, Yes. yung role. Mm-mm. How do you feel na sa'yo napunta yung role? Papasalamat ako kay Ate V, syempre. Unang-una. At maraming salamat. Pangalawa, nagpapasalamat ako kay Attorney Joji at kay Direk Chito na ako yung naisip nila para sumunod na choice nila for Ate V's role. Yun. Yun na. Anong gusto mo yung role ko? Hindi ko pwede masyado i-reveal yung role ko eh. Pero yung role ko po dito ay nanay ni Juday at kung sa pagbigay ng buhay sa role ko as Rosa, masasabi ko lang humuhugot ako sa napakagagaling na mga kasama ko. Kay Juday, most especially kay Juday, sa kanya ako humuhugot talaga ng lahat ng mararamdaman. Bali siya yung action, ako yung reactionary sa bawat binibigay niya. And same thing with Chanda. Meron nga yung eksena dito, hindi naman ako masyado kasi masalita na ito sa pelikula. So, meron ako eksena, nanunood lang ako sa kanila, kay Janice, kay Kian, kay Mon, kay Juday, kay Chanda, nanunood lang ako sa kanila. Parang talagang lahat na-absorb ko yung lahat ng lakas ng nibibigay nila, yung strength ng kanilang mga characters, talagang nararamdaman ko. Parang invisible na siya, power na talagang tumatagos sa nararamdaman. So I feel na ganun din mararamdaman ng tao dito. Tagos. Dugo? Tagos sa puso. Thank Tagos sa you. dibdib. Thank you. Thank you, Aaron D. Let's, Limit na lang natin. Sige. yes, kay Abet Dabus. Abet. Hello po, good afternoon. Kay Direk na lang to, Direk Chito. Ano po Direk? Yes. Sige lang, okay. Ano po bang mga bagong discovery nyo dito working with these award-winning actors? Dahil lahat naman po sila nagkakaisa sa pagsasabi na nung makatrabaho ka, iba yung professionalism, attitude nyo. Ngayon, kayo naman, ano naman yung masasabi nyo sa kanila? Anong bagong discovery nyo since mga nag-evolve na rin sila bilang mga great actors sa industriya ito? Actually, yun ang word, evolve. Yeah. Kasi karamihan sila, nakatrabaho ko mga bagets pa. Imagine mo, ulongga mo, kailan pa yun? 80s pa yata yun. 80s pa. Oh. So, 80s and early 90s, nakatrabaho ko na sila. So, syempre, mga bagets pa sila noon. Iba pa yung mga attitude nila sa buhay. And you know, it's a gift na sa akin, grasya sa akin, no, na makatrabaho ko sila ulit. At this time, 2024 na. Kami-kami pa rin. Siyempre, matatanda na ng konti. Pero kaya pa rin. At nasa sining pa rin kami. I'm very grateful for that. Sa totoo lang. You know, nung nagsimula ako kay Aling Billy, kilala nyo ba? Yun na yun. Aling Being Billy black. Plus. Okay. Imagine po hanggang kay Joji Alonso. Kasama ko. So, imagine mo yung gratefulness ko for having encountered sina Aling Biling, Aling Toreng, lahat yun. Hanggang umabot tayo sa present. I'm grateful to work with, it's very special to work with these great actresses from so long ago up to now. And we're still trying to perfect the very challenging work of show business, of being in the movies. Thank you. Thank you, Thank Direk, you, and Direk. congratulations, good luck. May funny question lang, Direk. Teka, sino? Hindi kayo na Hindi, karinel na. dito ba sa Espantaho daw, Miss Janice, makikita daw ba namin yung anak ni Janice? Charot. Lumaluma, ah. Yung makikita nyo, ayaw nyo nang makita. Promise. O yan ha. I-Janice na yan. Yes! JS Marinel. Last na yan. Last na? Okay. Tatanong ko lang po kasi na-mention ni Attorney Joji at saka ni Juday and ni Miss Janice din na Pinoy horror icon natin. Aside from this being a horror film, it is also about women empowerment. Tanong ko po kayo, Miss Chanda and Miss LT,
yung ano po, depende po sa role ninyo, how is this a movie that promotes women empowerment po? Miss Chanda and Miss LT. Okay, as Adele and the intelligent she was once a teacher in the university. She's power herself, and through the whole she's bordering on medyo overly confident and may superiority complex, but she wants to run everything and everyone's lives. So may over siya ng konti na ano, but she's strong and maprinsipyo siya that way. And she will carry that through the whole film up to some point again. Okay pa. Thank LT? you. Miss LT. Si Rosa. Oo. Si Rosa ang ang hirap sabihin. Parang may spoil, di ba? You can do it. Hindi niya pwedeng pakawalan ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Yun ang unang-unang motivation niya, yung pagmamahal sa anak niya. Tapos, ipaglalaban niya ito kahit hindi niya kaya, pero kakayanin niya. Ganon. Paglalaban niya lahat, basta tungkol sa anak niya. At saka tungkol sa karapatan ng pagkatao niya. Yun. Kasi second family, so... Thank you very much. Thank you. Meron pang junket tong mga stars na sumutanong para... yes. Yeah, Sabi nga, actually- junket, pwede ba? Yes. Correct, Yes, ko JN. na. Thank you, MJ, ko na ba? JN, kasi mamaya Thank you sa magkakaroon pa mga tayo tanong. ng junkets. So we'll bring the stars sa mga tables para ma-interview ng mga ating makasamahan sa press. So we're just wrapping it up. But si Alwin Ignacio muna, and then we'll have questions from Visayas and Mindanao. So we'll do Alwin first. Hi kay Miss Judy Ann. Hi, Alwin Ignacio of Daily Preview. Gusto mo bang iuwi ang Best Actress para sa pelikulang Espantajo? Aba, parang lahat ata po ng nominado, gugustuhin naman, hindi ba? Pero, siguro napaka-cliche ko sabihin kung okay na maging box office na lang kami. Napaka-plastic naman din ko sasabihin kung hindi ko nais magkaroon ng award, hindi ba? But, kung ano ang nakikita ng horado, kung kanino siya dapat mapunta, doon ako nagtitiwala. Naniniwala ako maganda ang project namin and binitbit namin ang isa't isa sa proyektong to. Kung ano magiging resulta sa dating ng awards night, napaka-bonus na talaga nun. Being included in this wonderful film, ano na yun eh, that alone is a reward and a gift already for Christmas and for everyone. Yung award, napaka-ano na yun, buong-buo na siguro yung 2024 kung nagkataon. Okay, thank you very much. Thank you, Alwin. We have questions here from Cebu. From Januar Aguha, the Freeman Cebu. To Miss Chanda, being from Cebu City, what is your advice for Cebuano actors who want to make it big in showbiz? Ay, para ninyong tanan, sus pagbasa mo, bahala na bumalik mo sa comics, read aloud talaga and speak Tagalog as often as you can. Practice makes perfect. Right. Bongga. Thank you, Miss Chanda. Lastly, kay Direct Chito from Januar pa rin, from the Freeman Cebu. You have directed many iconic horror films. What is the key to making a horror movie that the audience won't forget? And how Espantajo stands out in your stacked filmography? Oh, sabi nga, secret. But Espantajo is up there in importance and in quality. I think Bombo Espantajo is an experience. But there's really no secret, honestly. When I work on a film, may pakiramdam ako na it's something new for the people to enjoy. And I've been fortunate that nagsaswak naman yung ideas ko sa gusto ng mga tao. I remember Feng Shui. When I presented Feng Shui, much like this, daming tanong kung ibig sabihin ng Feng Shui. At that time, hindi nila alam yung ibig sabihin na yun. Tapos ngayon, I present Espantajo.
magtatanong na naman kayo, ano ibig sabihin nun? Well, lesson learned. We will all know what it means very soon. Promise. Thank you, Direk. Curious ako, anybody scared here of scarecrows? Wala? Hindi sila farmers. Hindi sila Baka farmers. magpeste Hindi ka, sila matatakot. peste. Oh, pero may iba kasi natatakot din dun eh, di ba? Parang Oo, yung image na yun. Okay, so we'll now proceed to our junket interviews. Ia-assist kayo sa ating mga tables para ma-interview tayo ng mga kasamahan natin sa press ng mas malapitan at mas masarap na kwentuhan. Okay, so we'll have